Ayan, malamig na morning mga kapiks. So, ayan, ngayon ay Friday. So, yung dalawa ko po is tulog pa. Then, si Ate Ezra po, mamaya pa pong hapon yung pasok niya dahil 2 days po yung exam nila. So, kahapon pang umaga siya. Pero nung hapon, hindi din po siya nakauwi dahil may isang subject po silang tinake na exam. So, MAPI. Nag-request yung teacher nila na hapon sila mag-i-exam. So, parang na whole day din po yung pasok ni Ate Isa kahapon. Then, si Ate Patpat din po whole day. Pero ngayon, wala po siyang pasok dahil may program po sa school, mga scouting. So, may scouting po doon. So, nandun po si Rose Ann, siya kasi Piang kasi. Yun nga ho, kasali po si Piang sa scouting. Di naman po sumali si Patpat. Kaya ngayon, ayan, tulog pa po sila. So, malamig mga kapiks. Kagabi pa ako nakaramdam ng lamig. So, nagsuot pa ako ng medyas. Ayan. Dumi na po ng dahil sa sahig. Hanggang ngayon po, alas 7 na. Malamig pa rin po mga kapiks. Kaya, nagtimpla din pa ako ng kape. Ayan. Tambay po muna ako dito sa tindahan. At wala pa naman pong may bumibili. So, kahapon ako lang naman po yung nandito sa bahay. Naglaba po ako. Dahil bukas, Sabado, binyag po ng pamangkin ko, anak ng ate ko. So, ninang po ako. Ate na naman po ako ng binyag. puro po babae yung mga inaanak ko, mga kapiks. So, may kinuha po silang villa or parang private po. So, doon po yung venue nila. May swimming pool. Tapos, may kinuha din silang cater siguro mga kapiks. So, mabibisi po tayo bukas. And malayo po yung bibinyagan ng pamangkin ko. Doon po sa Palo. Sa pinaka malaking malaking simbahan. Kasi doon po special sila. So, hapon po yung oras ng binyag. Kasi pag umaga, yun nga ho, maaano po sila sa cater kasi yung pag-set up daw ng cater alas 12 dahil yung pina-reserve po nilang venue may gumagamit. So yung pag-out siguro nasa yung pag-check out mga alas 10 pa siguro. So hindi po yun agad-agad ipapagamit kasi lilinisin pa nila. Kaya yun nga ho, buti nakahanap po yung mother-in-law ng ate ko doon sa Palo. So special, lalaon na po yung binyag. Siguro sabay na din po yung seminar. Na lang po ako mga kapiks na nagising kasi tumatok si Tito. Bumili ng kape. Kasi yun nga walang pasok yung dalawa. Si Ate Isra mamayang tanghali pa. Napaganda yung tulog natin, lalo na po malamig. Hanggang ngayon malamig pa rin. Kahit si nanay, sabi niya, ang lamig. Sabi ko nga, kaya pati ako naka-adjust. Wala po tayong masyadong ganap ngayong linggo. Bahay mo lang po ako mga kapiks. Then yun nga ho, na-deliver na din pa ako ng bagong mineral. 8 jug po yung binili ko ng isang araw. Umuusok po yung kape ko, ayan. So, iniinom ko po ito mga kapiks pag medyo malamig na po siya. Pero, ganito po na, umuusok pa. Hindi ko po yan iniinom. Then, wala po itong sugar. Nag-try pa akong magtimpla na walang sugar. So, si mama, dito po yun kagabi. Nagpaparinig po sa akin na wala daw siyang red rice. Ay, nakalok ako sa hospital. Papayano ka daw ko kay Wala yung sabihin, work matuhay, hindi kay... Padang
requirements, di ba ka magpahinga? Hindi, ma-IPS. Aruang kang valid ID. Ipapasirox nimo. Kanaka ka malasakit. Ayan, naubos po natin yung kape. Ang pait. So, tulog pa po yung dalawa ko mga kapiks. Alas 8 na. 8:22 na po. So, nainom ko po siya. Hindi na po mainit. At dito, meron pong ginalang chicharon si Ate Lani na pwede po siyang bayaran 1 linggo hanggang maubos po mga kapit. Ayan. Masarap po ito. Carabao. Ayan. So dito po nilalagyan ko po ng carton dahil yung sikat po ng araw pumapasok mga kapiks. Sana hindi po natin makuha yung music ni Tito Totoy kasi yun nga ho, palagi po siyang nagpapa music doon sa bahay nila. Hi Jai, you have a visitor. So wala naman po kaming hugasan dahil nakapaghugas po kagabi. Sami! Sami! Atisra! Atisra! May klase ka. Alas 8 na. Pamuhay-puhay na. Pamuhay-puhay. Tambay lang po tayo dito. Maghihintay na may lumapit na customer. So, nag-message po si Roseanne sa akin alas 5 pa lang kasi siguro, yun nga ho, early po silang nagising. Sabi niya, pabili daw, nabasa ko po. Alas 6 na. Nung kumatok na po si Tito Totoy. Tapos yung ano ko po, cellphone, hindi po siya naka-mute lang po. So, hindi ko po talaga maririnig kung may tumatawag or mag-message po sa akin chat. So kahapon kulumlim po yung panahon dito. Pero yun nga ho, naka-dryer naman po yung mga labahan ko. 3 ikot po yun mga kapiks. So kaya rin na po yun isampay sa taas. So siguro ngayon tuyo-tuyo na po yun. Nakakatamad pong magwalis sa likod kasi magwawalis ka po maya-maya. May mga dahon na naman po ng puno dahil yun nga ho, malakas po yung hangin sa labas. Tinatangay po yung mga dahon. Tinatangay ng hangin. Then before pa ako natulog kagabi, alas 10 na din po, gumawa pa ako ng yelo. Dahil iilan na lang po yung yelo. So puno po ngayon yung ref sa taas, yung freezer. So yun nga ho, dito pala si Ronald, nakasabay po namin kumain kahapon ng tanghali. Umuwi siya dito pero balik daw siya on Saturday or Sunday. So ngayon nandun po sa bahay nila Mayang. Tapos yun nga ho, dahil hindi po gumana ng ilang araw yung motor, so na timing dito po siya kahapon. Pumunta siya dito sa bahay ng timpla. So sabi ko sa kanya, Nald, nakikisuyo yung kuya mo, patignan muna yung motor ko, ano yung sira. Kasi yun nga ho, na napatayan po kami nung time na doon po kami sa gasolinahan ni Ate Ezra. So kahapon, tinignan niya po habang siya ay nagkakapi. So spark plug po yung problema. Sabi ko hindi yun kasi puno naman po yung gas noon. Bagong gas ko po yun. Pinalagyan ko yun ng 100 kasi yung 100 mga kapiks medyo madami na po siya. So ilang days ko na po yung gamit para paghatid sa mga bata sa school. So kahapon naglalaba po ako. Iniwan ko po muna dito dahil binabad ko naman po yung labahan sa Downy. So
pinuntahan ko si Ronald. Yun nga yung sira or yung inayos niya po is yung spark plug. So, pinunasan niya lang po yung spark plug. Tapos, may pinutol po siyang wire na connecta po yun sa dinadaanan siguro ng kuryentes papunta sa spark plug siguro yun mga kapiks. Kaya yung nung naayos niya na po, ayun po gumana. So, hiniram niya po yung motor kagabi. Hindi pa siguro nakabalik kasi parang hindi pa po na ibalik yung susi sa akin. Pero yung sabi niya, madaling araw daw siya babiyahe dito kasi wala po yung lisensya pero yung motor yung may rehistro yung motor. Pwede naman po magbiyahe sa madaling araw lang po na walang nakabantay na sa kalsada. Then, di ko din po alam kung nakabalik na si Ronald. Hindi pa din pa ako lumabas ng bahay mga kapiks. Simula pagkagising ko po kanina, dito lang po ako sa tindahan. Nag-aabang ng customer. Pero maya na naman po kami, may sinaing, may kanin pa. So, pag magising po si Ate Ezra, pakainin ko po siya kasi yun nga may pasok siya ngayong alas 11. So, mayroon naman po ditong dilata. Lutuan ko lang po siya maya-maya. Pankulop ka mo, Bi? Mo gihap. Kakulop up dila ka mo. Ano yung mapi? Nag-take na ka mo ni exam? Waray pa. Yura isa, kakulop man ito yung mapi. Ibaratera. Ba't ira mapi? Oo. Ibaratera. Dira yung papriho. Na-advance pala yung nila Ate Ezra talaga exam. Tubig, palit ka tubig. Ay. Wala ko sinsilyo, Bi. Wala ko sinsilyo, Bi. 30. May bumili ng tubig. Wala pa akong coins. Kasi, yun nga, wala pa akong benta. Yung kahapon po na naipon ko, pinamili ko po agad dahil wala pa akong display dito. So, ito mga bago po ito mga kapiks. Mga biskwit, mga bago po yan. 10:41 na mga kapiks at kagigising lang po ng dalawa ko. Ayan. May kanya-kanya po silang higa. Hi guys! Ay, Patpat. Ayan, si Patpat nasa sahig na po siya. At bigla naman, mga kapiks. Ayan, umulan naman. Umulan na may sikat ng araw po. Tiyan. So ngayon, magluluto po kami ng mauulam namin ngayong tanghali mga kapiks. So balak ko po ulit lutuin corned beef with itlog. Very good century ate kagabi. Wala ko century. Hindi pala ako nakabili ng century kagabi mga kapiks. Tinitignan ko po dito kasi depende lang po kung century or corned beef po yung lutuin ko. Ha? May corned beef ang Youngstown. Youngstown corned beef mga kapiks meron po dito. Churan. Ha? Sardinas? So gusto na ni Ate Ezra sardinas na may itlog. So, papasok po siya ngayon. Alis siya siguro mag-aalas 12 na. Maharang yan, stone. Malat may danga di ate. So, maghapon lang po tayo dito sa bahay, mga kapiks. Nakapag-igib rin po siya ng tubig si Ate Ezra para ipangligo niya. So, may maliit naman po na balde dito. Yun po yung ginagamit niya, mga kapiks. At, yun nga ho. 12:15 na po mga kapiks. At maya-maya ihatid ko po sa school si Ate Ezra. So kanina pala umuwi si Ronald padaling araw. Patricia, basura at ayam pat! Kinakalat po yung basura ng aso. Yung mga basura namin kinakalat ng aso. Ayan, mainit na naman. So, yung ulan kanina, dumaan lang po yun.
Oh, pat ayam! Ginkakalat nat kuan basura. Se, tabuga, tabuga. You wait, anay, day. Ay, ganyan yung pagkalatat ang basura kay agi. Yung mga aso po dito, kaibigan po yan ni Patpat. Ayan mga kapiks, ihatid ko po muna si Ate Ezra sa school dahil mag-aalaw na. Ano na yung Patpat, Jai? Bukan, magpaka-white t-shirt tira ate. Ikaw, naka-red ka. Bagat dire exam. Ano yung Patpat, B?